So, amen po. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Okay. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So, ang ating po pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa Lucas chapter 14 verses 7 to 11. Sinasabi po rito, napansin ni Jesus na pinipili ng ilang mga panauhin ng mga upuang pandangal, kahit sinabi niya ang talinghagang ito sa kanila. Kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang upo agad sa upuang pandangal. Baka may inanyayahang mas kilala kaysa sa iyo. Baka lapitan ka ng nag-anyaya sa inyong dalawa at sabihin sa iyo, maaari bang ibigay mo ang upuang yan sa taong ito? Sa gayon, mapapahaya ka at doon ka upo sa pinakaabang upuan. Mabuti pa kapag inanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa inyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, kaibigan dito ka sa kabisera, parangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin, sapagkat ang nagmamataas sa ibababa at ang nagpapakumbaba ay tataas. Tayo kung lahat ay manalangin. Hallelujah, salamat po aming Ama sa umagang ito sa iyong mga banal na salita na ipagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Patuloy niyo po itong pagpalain, Panginoon. Nawa dumaloy ang saganang kapahayagan, wisdom and knowledge na galing sa iyo, O God, buhat sa bibig ng iyong lingkod. At patuloy na itago mo siya sa iyong likuran upang ikaw patuloy na makita at may sa kanyang buhay. Salamat na ito'y maging pagpapalap dito sa bawat mga karinig nito, O God. In Jesus' name, i-guide mo rin kami, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. So, ito po'y pinamagatan ko po ito na huwag itaas ang sarili. So sa isang araw ng pamamahinga, ang Panginoon ay inanyang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at napansin ng Panginoon na pinipili ng mga inyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya siya ay nagbigay ng isang talinghaga. Sinabi po niya rito, napansin ni Jesus na pinili ng ilang mga panahon ng unang ang mga upuang pandangal, kaya naggawa po siya ng isang talinghaga. So nakita po niya na yung mga tao na inakit, ang pinipili po nilang upuan ay yung upuan para sa mga espesyal na panauhin. So nagbigay po siya dito ng isang talinghaga. Sabi po niya rito sa verse 8, kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upuang pandangal, baka may inanyayahang mas kilala kaysa sa iyo. So pag tayo po ay inakit sa isang kasalan o sa isang handaan, anuman itong okasyon na ito, lagi po nating pipiliin yung pinakaabang upuan. Huwag po agad tayong umupo doon sa upuan na para sa mga espesyal na panauhin. Amen? Huwag po nating itaas agad ang ating mga sarili. Lagi po nating ibaba ang ating mga sarili. Huwag po tayong gumawa ng paraan na para itaas o parangalan natin ang ating mga sarili sa mata ng ibang tao. Kaya ang gagawin po natin, huwag po agad tayong uupo doon sa mga upuan na para sa mga espesyal na panauhin. Kaya sabi nga po sa Filipos 2:3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling nilayunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpakumbaba, ituring yung higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. So pag tayo po'y inakit sa isang okasyon at meron pong upuan may mga upuan po para sa mga aba at may upuan naman na para sa mga espesyal na panauhin. Ang lagi po nating uupan agad kahit ano man yung kalagayan mo. Kahit ikaw man ay nasa mataas na antas na iyong kinalalagyan, huwag ka pong uupo doon sa may upuan na para sa mga espesyal na panauhin. Kasi baka merong mas inimbita sa iyo na masigit pa kaysa sa iyo. Amen? So mapapahiya po tayo doon. So kailangan umupo ka muna doon sa upuan na para sa mga para sa mga abang upuan. Kaya huwag tayong gumawa sa ating sarili na tayo ay magmayabang tayo, na kung dapat tayo ay magpakumbaba tayo at isipin natin na masigit ang iba kaysa sa atin. Kasi kung iisipin natin yun, hindi po natin itinataas ang ating mga sarili. Di lagi nating iisipin na mayroong masigit pa na para nang higit pa kaysa sa atin. Amen? Kaya anumang titulo meron tayo, pinanghawakan, palagi nating ihambol ang ating mga sarili, kaisipan at katwiran. Huwag tayong maging mayabang
o gumawa ng pansirili nating layunin na kung saan itinataas na po natin ang ating mga sarili. Amen? Palagi po tayong magpakumbaba. Ano man ang ating ginagawa, huwag nating itaas ang ating mga sarili. Lagi po nating ibaba yung ating sarili sa dapat nating kalagyan. Kasi meron nga pong iba na masigit pa kaysa sa atin. Isipin po natin, kaya kung ikaw man ay isang kapitan, alalahanin mo na meron pang mas mataas na katungkulan sa iyo. May mga konsihal, may mayor, may gobernador, may congressman na mas mataas pa kaysa sa iyo. Kaya wag po nating itaas lagi ang ating mga sarili kung tayo man po ay inaakit sa isang okasyon. Lagi po nating i-down ang ating sarili. Ano man yung ating ginagawa, lagi nating i-humble ang ating mga sarili. Dapat lagi nating ibaba yung sarili natin sa dapat nating kalagyan kahit ano pang titulo ang meron tayo. Amen po, para wag po tayong mapahiya. Sabi po rito sa verse 9, baka lapitan ka ng nag-anyaya sa inyong dalawa at sabihin sa iyo, maaari bang ibigay mo ang upuang yan sa taong ito? Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka upo sa pinakaabang upuan. Halimbawa, umupo ka na doon sa upuang pandangal. At bigla kang nilapitan, sabihin sa iyo na pwede ba umalis ka diyan dahil may naka-reserve para umupo sa mga upuang iyan. Hindi ka riyan. Hindi ka dapat diyan at doon kayo po sa pinakaabang upuan. So ano po yung mararamdaman natin? Tayo mapapahiya, tayo maliliit sa ating mga sarili. Kaya lagi po nating i-down yung ating sarili. Huwag po tayong magmalaki, huwag tayong magmataas. Ano man yung ating ginagawa, ano man yung ating mga nagawa, huwag nating itong ipagmayabang. Hello, sapagkat anumang mayroon tayo, yan ay biyaya lang po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya huwag mong sabihin, pag nasa loob ng church ka, magaling akong gitarista, magaling akong drummer, magaling ako na preacher, magaling akong mga awit. Kapatid, huwag mong ipagmayabang iyan. Bakit? Sapagkat yan ay kaloob o biyaya lang yan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang lagi nating itataas sa buhay natin ay ang Panginoon sa buhay natin na kung saan ginagamit tayo ng Lord para sa Kanyang kapurihan. Binibigyan tayo ng Kanya-Kanyang mga kaloob upang magamit niya para sa kapurihan ng Kanyang pangalan at para sa Kanyang gawain. Amen? So wag po tayong magmayabang, wag po nating itaas lagi ang ating mga sarili. Kahit ano pang antas ng ating kinalalagyan, lagi po nating i-humble ang ating mga sarili. Amen? Kaya mapapahiya po kasi tayo pag itaas natin ang ating mga sarili, tapos bigla kang ida-down ng Panginoon. Katulad ng taong ito na umupo siya sa upuan ng pandangal, pero nilapitan siya nung nag-anyaya sa kanya, sinabihan na doon ka umupo sa pinakaabang upuan. So, maliliit po tayo, mapapahiya po tayo, maiinsulto po tayo. So, ganun din po ang mangyayari sa atin. Tayo po ay papahiya din po ng Panginoon kung itinataas po natin lagi ang ating mga sarili. Ano man yung nagawa mong kabutihan, huwag nating itaas ang ating mga sarili sapagkat ang lahat ng iyan ay ginagamit lang tayo ng Panginoon para maging instrumento po niya para sa mabubuting bagay o para sa kanyang gawain dito sa lupa. Amen? Kaya sinabi po rito sa Mateo 20, 26, 27, sabi po rito, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. So, hindi dapat ito ang maging kaisipan natin, hindi dapat ito ang magiging ugali o umiral sa buhay natin, na itinataas po natin ang ating mga sarili. Sabi rito sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. Kung nais natin na tayo maging dakila, ang nais ng Panginoon, magpakababa muna tayo. Abutin muna natin yung iba, maglingkod muna tayo, kumbagay magpakaalipin muna tayo sa iba, maging servant muna tayo sa iba, at doon po tayo itataas ng ating Panginoon. Amen? Hindi pwedeng agad ay busing ka. Hindi pwede iyon. Kailangan mo ng dumaan muna tayo sa pinakamababang antas hanggang pag nakita ng Lord na okay yung puso mo sa ginagawa mo, na lagi mong itinatas ang Panginoon doon sa mga nangyayari sa buhay mo, lagi mo siyang pinapasalamatan, doon itataas po tayo ng Panginoon. Amen? So ang kailangan muna, tayo muna ay magpakumbaba tayo. Kung tayo man ay isang mayor, tayo man ay isang gobernador, hubarin muna natin yung ating kasuotang iyon.
Kung nais natin tayo'y magamit ng Panginoon sa iba, hubarin natin yun, magpakababa tayo upang maabot natin yung mga tao na nasa mas mababang kalagayan. Kasi hanggat tayo ay nasa mataas na kinalagyan natin, hirap tayong abutin ang iba. Paano natin sila mapaglingkuran? Amen? Kaya kailangan hubarin muna natin yung ating kasuotan at abutin natin ang iba, paglingkuran natin sila, maging servant tayo sa kanila, at doon tayo itataas ng ating Panginoon. Ang sabi pa po rito, at kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninuman, maging alipin ninyo. Kaya sabi rito, kung sino man magnanais maging una, kung gusto mo maging tagapanguna ka, dapat muna ay maging alipin muna tayo ng iba, paglingkuran muna natin ng iba. At pag nakita ng Lord na ayos na ang puso mo, doon tayo ilalagay ng Panginoon upang tayo ay maging tagapanguna o magiging leader tayo doon sa grupong iyon na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ang pagiging pastor, hindi naman po yan agad-agad magiging pastor ay. Yung iba ay nagsisimula mula yan, tulad ni pastor. Sabi niya, naglilinis siya ng CR, naglilinis siya ng mga upuan, nagja-janitor muna siya. So doon po tayo magsisimula muna ang bawat isa sa atin kasi hinuhubog po ng Panginoon yung ating mga karakter. Inaayos ng Lord yung puso natin, tinuturuan tayo maging humble ng Panginoon sa kanyang harapan. At sa pag nakita ng Diyos na ayos na yung puso natin, doon na niya tayo gagamitin upang maging tagapanguna doon sa grupong iyon na nais ng Panginoon na pangunahan mo. Ang kailangan lang magpaayos muna tayo ng ating puso sa harapan ng Panginoon. Kaya huwag nating laging itaas ang ating sarili. Amen? Kung nais natin na tayo ay itaas ng Panginoon at maging tagapanguna tayo doon sa mga bagay na nais na ipagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kawikaan 3:34, ang mga palalo'y kanyang kinasusuklaman, ngunit kinalulugdan ay may mababang kalooban. Anong sabi rito? Ang palalo, ang mayabang ay kinasusuklaman ng Diyos. Hindi tayo magagamit kasi ng Diyos hanggat tayo ay may kayabangan sa puso natin, hanggat inaangkin natin yung kapurihan. Ako yung magaling magpaawit, mag-drum, mag-gitara, ako yung magaling mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi po natin pwedeng angkinin ang kapurihan na sa Panginoon. Amen? Yun ay para sa Diyos lamang. Kaya nasusuklam ang Diyos pag nakita niya na may kayabangan po tayo, kung tayo may ugaling kapalaluan sa buhay natin. Hindi po tayo magagamit ng Panginoon. Tayo huhubugin muna ng Diyos, tayo babasag-basagin muna ng Panginoon bago niya tayo madala doon sa antas na nais niyang pagdalhan sa bawat isa sa atin. Sapagkat siya nga po'y nasusuklam sa mga palalo. Kaya kung may kayabangan tayo, proud tayo sa sarili natin, ida-down tayo ng Panginoon. Amen? Ibababa tayo ng Panginoon. Tuturuan po tayo ng Panginoon hanggang sa maayos na po ang laman ng ating mga puso. Hanggang maalis na po yung ating kayabangan, yung pride natin sa buhay natin. At doon tayo gagamitin ng Panginoon upang pangunahan natin ang kanyang iglesia o anuman yung samahan na nais na ipagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ngunit sabi niya, kinalulugan niya ang may mababang kalooban. Kung mababa ang ating kalooban, yun bang naroon ka, nagtitiis ka, ginagawa mo lahat ng katungkulan mo na naroon yung pagtsatsaga mo, naroon yung pangunawa mo, yung pagmamahal mo, yung pagmamalasakit mo. Kumbagay, ibinababa mo yung sarili mo, alang-alang sa Panginoon. Ikaw ay kalulugdan ng Panginoon. At dahil doon, pag kinalugdan tayo ng Panginoon, ibibigay niya yung desire ng ating mga puso. Gagamitin tayo ng Panginoon doon sa mas mataas na antas na pagkatawag niya sa bawat isa sa atin. Amen? So hanggat tayo ay may pride tayo, hanggat ay may yabang tayo ay babasag-basagin po muna ng ating Panginoon. Kasi hindi po niya tayo magamit ng lubusan. Kasi pwede tayong mapahamak. Amen? At mapahamak din yung iglesia o yung grupo na pangunahan natin. Kaya aayusin ng Panginoon ang ating mga puso't isipan. Tuturuan niya tayo na magkaroon tayo ng mababang kalooban. Kaya may mga problema, pagsubok na dumarating sa buhay natin. Yung iba, pag may problema sa loob ng iglesia, tatalon siya sa isang iglesia. Maghahanap siya ng ibang iglesia. Dahil iniisip niya na baka doon, perfecto yung iglesyang iyon.
ay hindi niya alam na siya ay hinuhubog ng Panginoon. Ay di lumipat siya sa ibang iglesia, naroon na naman yung problema, sinusundan naman siya ng problema. Yun pa rin yung problema na inaayawan niya kaya umalis siya doon sa iglesia. Yun pa rin ang naranasan niya. Bakit? Kasi may hinuhubog ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang nais ng Diyos, mahubog tayo, katulad ng kanyang anak na si Jesus Christ, na natutong magpasakop sa Ama, nagpakumbaba sa Ama, at ginawa niya at ginampanan niya yung tungkulin na ibinigay sa kanya ng Ama hanggang doon sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay nagpapakumbaba. Yun yung gusto ng Lord na makita sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya huwag po natin itaas lagi ang ating mga sarili. Matuto tayong magpakumbaba. Sabi rin po sa Kawikaan 16:18, ang kapalalo ay humantong sa paggawasak at ang pagmamataas na isipan ay ibabagsak. Sabi rito, ang kapalalo ay humahantong sa paggawasak. Kasi pag ikaw ay palalo, maging mayabang ka, maging proud ka sa sarili mo, mawawasak ka po. Wawasakin ka po ng Panginoon. Hindi hayaan ng Diyos na magpatuloy tayo sa ganong kalagayan. Bakit? Sapagkat yan ay magiging hadlang at pwedeng gamitin ng kaaway sa buhay mo para hindi mo magawa ang plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya tayo ay hantong tayo sa paggawasak. Tayo masasaktan, tayo ay nahihirapan, tayo ay nababagbag ang ating kalooban. Bakit? Tayo nga po'y inaayos ng Panginoon. At ayaw nga po niya na tayo ay hantong sa kapalaluan sapagkat tayo nga po ay hantong sa pagkawasak kung tayo ay may kapalaluan sa buhay natin. At ang mapagmataas sa isipan ay ibabagsak ng Panginoon, di ba? Kung tayo ay may mataas na isipan, na yung isipan mo ay ikaw lagi sa sarili mo, ako yung magaling, ako yung ganito, ako yung nagpapatakbo ng ganito at naging maayos ang lahat dahil sa akin. So nagkaroon na po tayo doon ng mataas na kaisipan. At dahil doon, tayo rin po ay ibabagsak ng Panginoon. Kasi nga po hindi kalulugdan ng Diyos sa mga anak niya na mayroong mataas na isipan. Kaya tayo ay ibabagsak po ng Panginoon. Ida-down tayo ng Panginoon. Pwede niyang alisin lahat anumang mayroon tayo. Kaya tayo ay nagiging palalo tayo, kaya tumataas yung ating isipan, pwedeng alisin sa atin ng Panginoon ang mga yan, para tayo ay ibagsak tayo ng Panginoon sa ating kinalalagyan. At pag tayo naroon na sa ganung kalagayan, siguro doon na tayo magising, na mali nga pala, na tayo ay magkaroon ng mataas na isipan, sapagkat tayo ay ibabagsak ng Panginoon. Hindi hayaan ng Diyos na magpatuloy tayo sa ganung maling gawain. Verse 10, mabuti pa kapag inayahan ka, doon ka muna upo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, kaibigan, dito ka sa kabisera, mapaparalangan ka sa lahat ng mga panauhin. So halimbawa inanyayahan ka, upo ka muna doon sa pinakaabang upuan. At pag nakita ka nung nag-anyaya sa iyo, lalapitan ka niya at sasabihin niya sa iyo, kaibigan, dito ka sa kabisera. At dahil doon, anong mangyari? Mapaparangalan ka ng mga tao na nasa paligid mo. Sapagkat hindi ibinaba mo yung sarili mo sa dapat mong kalagyan. At nung nakita ka, nung nagdaganyaya sa iyo, inilipat ka niya doon sa mas marangal na upuan. Hello? At dahil doon, mapaparangalan tayo na lahat ng mga tao na nasa ating paligid. So wag po nating itaas ang ating mga sarili. Lagi po nating idam yung ating mga sarili. Amen? Dahil lagi nating tandaan na mayroong mas higit pa, mas nakakahigit pa na iba kaysa sa atin. Hindi po tayo yung sa tingin natin tayo magaling, tayo ay marunong. Mas mayroon pa pong mas higit na mas magaling at mas marunong sa atin. Amen? Kaya pag tayo ay umupo doon sa pinakaabang upuan at tayo pinalipat sa isang marangal na upuan, sa pandangal na upuan, tayo po ay mapaparangalan sa lahat ng mga tao na nakakita sa ginawa sa atin. Kaysa naman doon umupo ka sa isang marangal na upuan, tapos ay bigla kang ibinaba. So malaking kahihiyan po yun. At sabi po sa Kawikaan 27 verse 2, bayaan mong iba ang sa'yo'y pumuri at ang bangko mo'y huwag buhatin ng sarili. Hayaan natin na yung iba yung pumuri doon sa mga magagandang bagay na ating ginawa.
Wag tayo yung magpuri sa ating sarili. Nasabi natin, ako'y magaling, ako'y ganito, gana-ganayan. Kung wala ako diyan, walang magandang mangyayari sa samahang iyan. 'Di ba? So wag po maging ganoon yung ating isipan. Wag po tayong magbuhat ng sarili nating bangko. Hayaan natin na yung iba yung magpuri sa atin dahil sa ating mabuting gawa, dahil sa tayo ay nagtatagumpay sa ating mga ginagawa. Hayaan natin na yung iba ang magpuri sa atin. Huwag po tayo ang magtaas ng sarili nating bangko dahil hindi po magandang tingnan iyan dahil tayo po ay nagmabayabang na sa ating sarili nun. Sabi po sa Kawikaan 15:33, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan at ang pagpakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. So kung tayo po ay laging nagpapakumbaba, hindi natin itinataas ang ating mga sarili sa lahat ng ating ginagawa, kung wala na pag tayo ay nagtatagumpay, naging maganda ang resulta ng ating mga ginagawa, sabi po rito na napatuloy po tayong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Sapagat ang nagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan, tayo ay pararangalan. Pararangalan tayo ng Panginoon doon sa ating mga ginagawa o doon man sa kabilang buhay, tayo pararangalan ng Diyos dahil nagtagumpay tayo sa ating mga gawain dito sa lupa, tayo pararangalan ng Panginoon pagdating ng paghuhukom. So kahit dito sa lupa, pararangalan ka rin po ng mga tao na nasa paligid mo. Pwede ka nilang ipagkatiwala sa iyo yung mga bagay na kung saan ilalagay ka nila doon, ipagkatiwala sa iyo yun dahil nakita nila na maayos ang puso mo na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Dahil ang pagpakumbaba nga po ay nagbubunga ng karangalan. So mapaparangalan po tayo kung tayo ay laging nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ngunit kung tayo laging nagmamataas at tinataas natin ang ating sarili, tayo po ay ibabagsak ng ating Panginoon. Sabi po sa Santiago 4:6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit na pagpapala. Kaya sinabi niya sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. So ang Diyos po ay laban siya sa mga taong mapagmataas. Kaya kung mayroon na po tayong ganitong kaisipan, tayo ay mapagmataas tayo sa ating pananalita, sa ating ginagawa, sa ating iniisip, alisin na po natin ito. Wag po nating kumbaga, wag nating yung ating sarili, yung ginagawa natin, wag nating i-compare sa iba na mas magaling ako kaysa sa kanya. Wag po nating gawin iyon kasi yun po yung pagmamataas na po natin na ginagawa natin sa ating sarili. So kung tayo po ay laging nagpapakumbaba, sabi niya, tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Tayo ay pagpapalain niya sa lahat ng ating gagawin. Ano man yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin, lalo tayong sasamahan ng Panginoon. At dahil doon, mas lalo tayong magtatagumpay doon sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon dito sa lupa. Lalo na po sa iglesyang ito. Kailangan po maging maayos po ang ating puso't isipan. Lagi po tayong magpakumbaba. Huwag nating laging itaas ang ating mga sarili. Lagi nating i-down ang ating mga sarili kahit tayo ay itinataas na ng Panginoon, lagi pa rin po tayo magiging humble. Lalo nating higit na i-down ang ating mga sarili. Lagi nating ibigay ang lahat ng kapurihan sa Panginoon, sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin, na tayo ay nagtatagumpay sa lahat ng ating ginagawa. Bakit? Sapagkat yan ay biyaya lang po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi po yan sa sarili nating kakayanan at karunungan. Maraming taong marurunong, pero hindi sila magamit-gamit ng Panginoon. Bakit? Sapagkat meron silang mataas na kaisipan. Sila'y mapagmataas na mga tao sapagkat sila'y makapangyarihang mga tao. Pero pagdating sa harapan ng Panginoon, sila po ay hindi pwedeng gamitin ng Panginoon. Hindi sila pwedeng pagkatiwalaan ng Panginoon sa mga bagay, na lalong-lalo sa mga bagay pagdating sa spiritual. Kaya ang daming marurunong na tao, bakit hindi sila ang tinawag ng Panginoon? Para sila'y gamitin sa loob ng iglesia, para pangunahan nila ang iglesia. Bakit? Sapagkat nakita ng Diyos na sila ay mga palalo, mapagmataas ang kanilang isipan at hindi nila kayang ibaba ang kanilang mga sarili. Ayaw nilang hubarin
kung anong mayroong kapangyarihan sila, gusto nilang manatili doon at ayaw nilang hubarin para maabot nila yung mga nasa mababa. So, dapat po maging ganun po tayo. Maging tulad po tayo ng ating Panginoon. Na bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at hindi siya natiling kapantay ng Diyos. At siya po ay naging alipin nating lahat at naging masunurin siya hanggang sa kamatayan doon sa krus. Ganun po niya ibinigay ang kanyang sarili, kinalimutan niya ang kanyang pagiging Diyos, hinubad po niya, at siya po ay nagkatawang tao at naging alipin nating lahat, at inalay niya ang kanyang buhay sa bawat isa sa atin. So yun po yung hinihingi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Alisin po natin yung mataas na kaisipan, yung mapagmataas, yung kayabangan sa buhay natin, yung kapalaluan, upang tayo po ay magamit ng lubusan ng ating Panginoon. Amen? Kaya sabi po niya rito sa verse 9, dahil dito siya lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Di ba? Walang ibang pangalan na ibinigay ang Ama sa silong ng langit at ng lupa na ikaliligtas ng sangkatauhan, kundi ang pangalan lamang ng kanyang anak na si Jesus o si Yeshua. Diba? Sapagkat siya ay naging masunurin, siya ay nagpakumbaba, lubos niyang ibinaba ang kanyang sarili sa harapan ng ating Ama upang gawin niya ang kalooban ng Ama dito sa lupa para tayo ay iligtas. So maging ganun din po tayo, magpakumbaba po tayo sa harapan ng Panginoon upang tayo rin po ay parangalan ng Diyos pagdating ng pagharap natin sa Ama. Amen? Kaya sabi po sa Isaiah 2:11, pagdating ng araw ni Yahweh, ang mga palalo'y kanyang wawakasan. Pagdating, ito po ang tinutukoy dito yung paghuhukom. Wawakasan ni Yahweh ang mga taong palalo, kanyang tatapusin. Itong mayayabang, kanya pang parurusahan. So ito yung mangyayari sa mga taong palalo, sa mga taong mayayabang, kanyang parurusahan pagdating ng paghuhukom. Pagkat si Yahweh lamang ang bibigyang kadakilaan. Kaya ang lahat po ng papuri, parangal, kaluwalhatian ay atin pong ibigay sa Panginoon. So, tayo po bilang mga alipin ng Diyos, tinawag tayo ng Panginoon. Huwag po tayong magtaas ng sarili nating bangko. Hayaan natin ang iba ang magparangal sa atin. Hayaan natin ang iba ang siyang magpuri doon sa mga ginawa nating kabutihan. Amen? Kung nais natin na tayo ay pararangalan ng Diyos sa pagdating ng paghuhukom. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo, tapos tayo po'y manalangin. Hallelujah. Aming Ama, salamat po sa umagang ito, sa iyong mga banal na salita na pinagalob mo po sa amin. Biyaan niyo po kami, Panginoon, na kung mayroon ka man pong kayabangan na nakikita sa buhay namin, ang kapalaluan, Panginoon, ang mataas na kaisipan, O Diyos. Lord, kami po'y humihingi ng tawad sa iyo. At patuloy na ito'y lahat ng ito'y aming isinusuko sa iyo, Panginoon. At bigyan mo kami ng new mindset, new heart, new spirit na galing sa iyo na punong-puno ng kababaang loob, O God. Punong-puno, Panginoon, ng katapatan sa iyong banal na harapan, O God. At hayaan mo, Panginoon, ang kalooban mo po ang masunod sa aming mga buhay. Biyaan niyo kaming maging tapat sa iyo. Biyaan mo kami, Panginoon, na patuloy naming ibaba ang aming mga sarili kahit gaanong kataas na ang inilalagay mo sa buhay namin, kung saan mo kami iniluluklok, O God. Biyaan niyo po kami na patuloy naming ihambol pa ang aming mga sarili sa iyong banal na harapan upang ikaw ang patuloy na makita at mahayag sa aming mga buhay, O God. Maraming pong salamat, aming Ama. Nawa mula sa araw na ito, ang kababaang loob, Panginoon, ay patuloy na ipagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kaming mamatay sa aming sarili upang ikaw ang makita at mabuhay sa aming mga sarili, O God. Salamat po, purihin ka sa aming mga boy, O God, in Jesus' mighty name. Amen.